Ana. Ayan, devoted na Ninang Ana. Wow. Amen. So sabi dito sa Luke chapter 2 verse 36 to 38, Anna, a prophet, was also there in the temple. Sabi niya dito, sabi niya dito, 7 years lang silang kasal, namatay na yung asawa niya. Tapos, for 84 years, andun lang siya sa temple, naghihintay sa Messiah, sa Savior of the world. Amen? To the real husband she has been really waiting for. Amen? And sabi niya doon, after 84 years, the long wait is over. Amen? Kasi nakita niya na yung matagal niya nang hinihintay. And that is Jesus, the Messiah. And after niya makita, grabe, she began praising God. Sabi niya, hindi niya pa nakikita si Jesus. Sabi niya, she never left the temple day and night worshiping God, fasting and praying. Imagine mo, hindi mo pa nakikita, pero gano'n na siya ka-devoted. Ikaw, hindi mo pa nakikita yung plano ni Lord or yung fulfillment ng pangako ni Lord sa buhay mo. Pwedeng ang fulfillment ng pangako ni Lord sa'yo ay bahay, lupa, mawalan ka ng utang, or ano pa. Ibigay sa'yo yung pangarap mong lalaki o babae. Hindi mo pa nakikita hindi pa nag-fulfill yung mga pangako at pinapanalangin mo sa Lord. Pero sana katulad ka ni Anna, na alam mo yun, kahit for many years, ang tagal mong iniintay yung promise na yun, yung prayer mo na yun sa Lord. Pero kahit hindi pa nangyayari, you will end up praising and worshiping and trusting the Lord. Amen? Ganon kapag devoted ka na Christian. Hindi lahat ay Christian. Yung ibang Christian lang kapag nabibigay yung gusto. Kailangan laging instant, kailangan laging madalian, kailangan dapat ibibigay agad. Pero sana katulad ni Anna, na kahit gaano katagal, mananatili kang nagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Kahit gaano pa katagal, mananatili kang nagtitiwala sa Panginoon. Kasi alam mo, para sa'yo, parang ang tagal, Lord, parang hindi na mangyayari. Pero, in the eyes of faith, if you have a devoted heart for the Lord, makikita mo na, ay hindi Lord, behind the scene may ginagawa ka. In the eyes of faith, with a devoted heart, alam mo kahit matagal at kahit hindi pa nangyayari, alam mo, may ginagawa si Lord behind the scene, may inaayos siya. At kapag ready na, at kapag kaya na, ibibigay niya na. And you will be able to praise and worship the Lord. Amen? Si Anna po, matanda na siya. 84 years, plus 7 years na wala yung asawa niya. Matanda na siya, pero malinaw ang mata niya sa Lord. The question is, malinaw ba ang mata mo pagdating sa Lord? Yung iba hindi nakita si Jesus kasi hindi naman nila narinig. Hindi naman sila nakinig. Hindi naman sila naniwala. Hindi naman din sila sumunod. Pero dahil si Anna ay sobrang devoted sa Panginoon, matanda siya, malabo man ang mata, pero malinaw ang mata niya pagdating sa Lord. Amen. Sana palinawin ni Lord ang mata mo sa susunod na taon. Para sa bawat detalye na ginagawa ni Lord, makita mo si Jesus. Amen? Iba daw po yung matanda na sa Lord. Kasi iba, matanda na sa Kristyanismo, pero hindi pa rin makita si Jesus. They were expecting a beautiful wrapper. Parang ganito lang po yan Ito po yung, for example, ito po ay, nag-expect ka ng tubig na maganda ang wrapper. Kaso nga lang ang dumating, naka-tissue lang. Amen? Kaya hindi nila na-appreciate si Jesus. Kasi nga, nanganak doon lang sa manger. Amen? Hindi nila na-appreciate iyon. Pero I hope, and I pray, na kahit nag-expect ng beautiful wrapper, and no matter kung gaano man kaganda o pangit yung wrapper na yon,
sana makita mo si Jesus. Kasi pag tinanggal din naman yun, it is the same gift that you've always been praying for. Amen. Minsan kasi hindi natin na-appreciate kasi different yung rapper. Kasi nag-expect ka ng mas magandang rapper. Dinidiktahan mo si Lord. Pero paano kung ibinigay niya, nakadyaryo lang? Amen? Alam niyo po ba na yung common denominator ng tatlong ito, as I mentioned po earlier, the moment they saw Jesus, they started to praise, worship, and glorify the Lord. Kita nila na kahit gaano pa katagal, God kept His promise. Amen. Kita nila that even how impossible it may seem, God will fulfill. Amen? At sana makita mo si Jesus that no matter how impossible it may seem, and no matter how long you will wait, I hope that you will still see Jesus. Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Alam niyo po, as I conclude, marirelate ko po itong preaching na to sa nagdaang wedding ko po. I know Jesus was there. Our wedding was God's gift to us. We waited and we prepared for so long for this day to happen and receive. Pero na-experience ko yung wedding in a different wrapper. Same lang yung naman, pero iba yung pamamaraan. Amen? It did not turn out the way I wanted it to be. We wanted it to be. Kasi ang pangarap ko lumakad sa garden eh. Kaso umulan. Eh may mga ganun tayong scenario, di ba? Ito yung expectation ko, pero hindi nangyari. Amen? Alam niyo po ba, muntik ko nang hindi makita si Jesus. Dahil ang mata ko ay naka-fix sa wala at hindi sa mga bagay na pinrovide niya. Muntik ko na ma-miss si Jesus kasi ang nakikita ko yung sasabihin ng ibang tao. Amen? Tapos yung makeup artist ko pa, talagang grabe. Na, ano pa yun, nabangga pa. So late na nakapag-start. Sabi ko, Lord, parang yung expectation mo, it didn't turn out the way you wanted it to be. Mas nakita ko yung sasabihin ng ibang tao kasi sa sinasabi ni Lord. Kaya ang ending, may point po ako sa life ko nung time na yon na hindi ako makapag-worship ng tama. Kasi nga, it didn't turn out the way I wanted it to be. Pero as I look back, alam niyo po, ang ganda pala ng kasal. Ang glorious po pala nito. Andun po pala kasi si Jesus. Amen. Yung mga taong pinapanalangin ko na sana ay nandoon, ay nandoon. Kasi sabi ko, yung mama ko tsaka yung papa ko, inoperahan sila, makakalakad ba sila? Makakapunta ba sila doon? Kompleto ba kami? Yung intang ko, sabi ko, buong taon yun may sakit yung tita ko. Sabi ko, kompleto kaya kami doon? Lahat sila may sakit, pero alam niyo po, ang galing ni Lord. Kasi sinustay niya yung family ko for that glorious day. And everyone was crying and rejoicing. Tapos na yung kasal, pero nami-minister pa. Alam niyo po ba yung ka-work ko? Kung kailan pa ako hindi magaling kumanta, doon pa nawin yung pambihira talaga. Hindi ako magaling kumanta, pero na tawag dito, nawin pa yung katrabaho ko, pati yung jowa niya. Sabi niya, alam mo ba, favorite ng boyfriend niya daw is yung nagpe-praise and worship kami ni Kuya Mark. Tapos, umiiyak siya habang kumakanta. Hindi kaya napangitan sa boses ko, kaya umiiyak siya. Tapos, alam niyo po ba, sabi niya, mag-church na daw po sila. First year of the year. Wow. Kasi alam niyo po, all throughout the year, ang gusto ko lang, Lord, hindi magutom yung tao. Lord, ayoko magutom yung tao sa wedding, pero ang galing kasi nabusog sila. Pangalawa po, sabi ko, Lord, ang pinaka-prayer ko, Lord, makita ka nila. Ikaw yung makita, hindi kami. Ikaw yung mag-glorify, hindi kami. Pero alam niyo po, ang buti ni Lord, kasi dun sa mga unbeliever na nandun, mas nakita nila si Jesus. Ganon po kabuti si Lord. And I thank the Lord because He let me see Him in my wedding. He let everyone see Him
in our wedding. Kasi sabi nung coordinator namin, what will make or break the wedding is how you see or perceive things. Kasi sabi nung coordinator namin, walang perfect na kasal. Pero close to perfection, meron. May mga sudden changes, may mga unexpected scenario na pwedeng makasira ng araw. Pero nasa sa inyo yon kung paano nyo makikita ang bawat nangyayari. Kasi yung iba, na-disappoint na sila ang buong kasal kasi mali na yung perspektibo nila. Sa part namin, may mga sitwasyon na hindi lahat aayon sa gusto namin. Pero gaganda lang ito dahil nakita namin si Jesus. Nakita namin talaga si Jesus sa bawat parte at sitwasyon ng buhay namin. Kasi alam namin na lahat yung doing ni Lord and He will take care sa aming lahat. Alam niyo po, if I will relate it sa ating buhay, may mga sudden changes sa buhay natin. May mga unexpected na mangyayari sa buhay natin. May mga gift na hindi tayo i-expect kasi different yung wrapper. Pero sana, makita mo that it is still the same gift na ibibigay sa iyo ni Lord. Nasa sayo, nasa pagtingin mo yun, nasa pananampalataya mo yun, nasa paniniwala mo yun, kung paano mo makikita si Jesus. Amen? Tagal natin iniintay yun. Amen? Matagal tayong nananalangin sa Panginoon, pero sana patuloy mong makita si Jesus. Alam niyo po, kung babalikan ko po yung text na to, si Emperor Augustus,